lamang ang mga bata. Ngayong suspendido ang klase sa halip na magpunta sa mall o sa iba pang matataong lugar para makaiwas sa COVID-19. Ilan pong kumpanya sa Kabisayaan ang magpapatupad ng flexible working hours matapos mabawasan ng mga kliyente nang dahil nga sa banta ng COVID-19. Marami po namang negosyo sa Baguio City ang apektado dahil sa pagkakansela ng Panagbenga Festival. Nagpapatrol, Michelle Soriano. Taon-taon, 1.5 million na bisita ang tumatangkilik sa Panagbenga Festival sa Baguio City. Pero dahil sa COVID-19 outbreak sa bansa, nagpasya ang lokal na pamahalaan na kanselahin na ito. Apektado ang maraming negosyo na nakasalalay sa turismo. Walang tao doon sa night market ko, konti. At saka nag-usap-usap din ako ng mga kaibigan ko doon, nire-relay nila kung anong kwan. Kaya ganun, mahina daw ang benta. Apektado ng kanselasyon ng booking ang mga hotel. Hindi na rin itinuloy ang pagdaraos ng ilang malalaking conference. Magkakaroon ng Tourism Recovery Planning ang Department of Tourism kasama ang iba-ibang establishmento. It's time to make plans, no? Kasi kapag nagkaroon ng influx later on, at least we are ready. Ayon sa Department of Labor and Employment, may epekto rin ang mga banta ng COVID-19 sa Philippine Economic Zone sa Baguio. Because of this slowdown of production sa mga imported raw materials na ginagamit ng mga companies dito sa PESA, magiging resulta mo na yung temporary lang. Sa Central Visayas, 19 na kumpanya na ang nag-abiso sa DOLE na magpapatupad ng flexible working hours dahil sa pagbaba ng bilang ng kliyente. Ang importante is, hindi sila na-displace. Kahit kunti lang, may ma-receive pa sila. Kasi nag-job rotation, di ba, nag-reduction of work week or work days, at sa'yo nag-course. What is important that they are still connected with the company. Ito rin ang rekomendasyon ng palasyo sa pribadong sektor para maiwasan ang layoff. Sa Naga City, nag-self-quarantine ang mahigit 50 galing Israel. Kasama na rito ang arsobispo ng Caceres. Ang Davao City Health Office nag-disinfect na sa loob at labas ng City Hall. Nag-ikot din sila sa mga parke na madalas pinupuntahan ng mga tao. Sa Maluwat Elementary School sa Dagupan City, nagkaroon na rin ng disinfection. Michelle Soriano, ABS-CBN News.